So ngayon dito naman tayo sa may Ashuela Cove. Papakita ko sa inyo yung hitsura ng kanilang napaka-astig na Christmas light decorations sa kailang entrance area. So kung nagandahan tayo kanina kay Victoria Plaza, aba lalo dito. So pasok ko tayo dito sa loob at kumikidlat na. Uy, malupit ang ngayon ha. Ang kidlat talagang nakakapinsala na. Marami ng mga natatamaan patay. Ashuela Cove. Grabe, itong si Ashuela Cove talaga napaka galante sa mga pailaw nila. Hindi sila nagtitipid. Sa bagay, billionaires row ba naman ang area. O yun, ganda dito. So good luck na lang talaga sa kidlat, no? I-advise pa naman kapag may kidlat, iiwasan yung may mga matataas na punong kahoy, kasi doon talaga tumatama or siya ang tawag na ito, pinaka active receiver or pinaka potential receiver, no, ng energy ni kidlat papunta sa lupa. Siya yung pinaka potential na host. So iwasan daw ang mga matataas, yung pinaka most towering trees sa lugar. Pero okay lang, no, sa patsambahan na lang to dito, parang sa loto lang, no. So dati sabi nila ang pagtama daw ang tsansa daw ng matamaan ka ng kidlat ay parang tsansa ng manalo sa loto. Pero ngayon hindi na, no, kasi ang sa loto halos araw-araw may nananalo na. So parang parang may anomalyang nangyayari or nagaganap sa PCS o loto. Pero going back sa tayo dito, balik tayo dito sa Ashuela Cove. So yan na. Sa sobrang ganda nga ng lugar nila dito, kahit pa kumukulog kidlat, may mga tumatambay pa rin sa labas at picture taking. Di ba? Hindi na alintana yung pangamba na pwede silang matamaan ng kidlat. So ngayon dito tatlo na yung magiging rason bakit ka pupunta dito. Una, para mag-jogging sa umaga, hapon naman ay mag-picnic, afternoon picnic sa Seaside Promenade, at pangatlo is ito, para mamasyal, mag-picture taking dito sa napakagandang Christmas lights sa area. Diba? May tawag dito parang wall clock. Ano yan? No? May pa wall clock sila dito. Anong tawag sa disenyo na to? Okay, so tapos na tayo dito na area. Proceed tayo dito sa kanilang yung parang picnic area. Meron din to dito dati. Kapag gabi, may mga nagpipiknik dito sa area. Yung nakalatag lang sila ng yung may mga mat. Picnic mat. Hindi ko alam kung nagre-resume na sila ulit. Tapos may mga pabanda, no? Na yung tugtugan is mga bossa nova acoustic style. Wala. Pero may mga pailaw. O baka tapos na, no? Pero hindi, ganito yung oras talaga dati na pinakamaraming mga kumakain, nagpipiknik, mga customers. So dito naman na area na wala na yung mga tao dito natitinda. Ano pala to dito, Kadamay. Ay yung kay Leni Robredo, Angat Buhay, Kalahay, something na parang parang NGO itong area na to dito. Pero nawala na sila. So the coffee bean and tea leaf, parang masarap magkape ngayon, no?
Sige mamaya, try natin mamaya kung pwede. So yun, yung mga grass roots na yan, yung tinutukoy ko sa inyo, mga Manila grass, di ba tawag dyan sa damo na yan. So dyan yung mga tao nagpipiknik. Yung mga misa nila dyan basta may ano, nakalatag na mga picnic mat. Tapos yung nagpi-perform naman dito, kumakanta. Okay, so wala no, siguro wala. Dito na tayo na area diretso dahil comfort room na yung dun sa unahan. May mga nagja-jogging pa rin pala kahit ganitong oras, no? Yan lang, Ashuela Cove. BPI is ano, 'di ba? Mga Ayala family. So syempre Ayala and Alcantara. Ano to dito? Collaboration, tie up, ganun. So tanaw natin dito yung ano, yung 100% finish na ano, condominium. Billionaires Row kung tawagin ni sino yun? Leo Soniega. Shout out kay Soniega na. Yun ang ano, panay comment niya talaga. So maraming thank you sa ganong mga information sir ha, na sinishare ho ninyo sa ating mga video, mga vlog. Billionaires Row, tapos yun nga GDP 545 billion or 550 mga ganun, no? Billion GDP sa Davao City. So BPI, ang bilis sila makapagpagawa ng ano dito, opisina or bangko. Yan. A better banking experience is coming soon with BPI. Siyempre BPI is yun nga, subsidiary company of Ayala Land or Ayala. So itong ano, itong lugar na to dito open siya para sa public, no, na gustong mag-jogging morning, tapos pagka alas 12 lagpas ano na siya, yung promenade, seaside promenade ay ano ka na, kailangan mo nang magbayad ng mag-purchase at least 500 pesos na grocery items or mag picnic, order ka ng ano, 1,500 pesos worth na para pang picnic, para pwede kang pag picnic yung pinurchase talaga 1,500. Siyempre bigyan ka ng ano, picnic mat, lamisa, gano'n, no? Tapos pagkain, consumable na yun. Pero okay din naman sa akin yung ano lang, kahit hindi ako mag-picnic, kahit yung 500 pesos na grocery, kasi ganun pa rin naman eh, mag-grocery lang din naman na tayo sa ano. So yun, may kotse, atin na lang natin yan, double door, di ba? So yan ang sinasabi ko sa inyo na itong area na to dito. So tama si Leo Soniega, ano yan, practice lang ba yun? Practice lang, no? Ayan, practice lang siya na mag driving sa lugar. So baka nakabili siya ng ano, no, unit dito. So luxury car na yun, di ba? Ganda. Pero yun, bali pagbibili ka ng ano dyan unit ay hindi ka depende, no? Hindi ibig sabihin na meron kang pera pambili, meron kang 200 million, still i-undergo ka pa rin ng ano, ng profiling, di ba? Background check muna kung sino ka, kung paano ka nagkaroon ng ganong karaming pera, paano mo na-afford yung ganon kalaking ano, pang high-end, no, Billionaires Row na condominium. Siyempre yung mga kapitbahay mo dyan, hindi rin basta-basta mga high-end, mga high-profile din, no. So hindi pwedeng ano ka lang, no, kung congressman ka lang hindi pwede. Depende, no, kung congressman, depende, negosyante, congressman. Pero pag congressman, di ko alam kung i-allow ba. Sige nga, paki-comment nga dyan, kayo na nanonood ngayon, nakikinig sa akin. Estela Kimbo, si Dan Fernandez, si Ako Bicol Party List na si Saldico, si Martin Romualdez. Will Romualdez is mayaman naman talaga na yan, no? Kahit pa hindi siguro sila mag-politician. I don't know, I don't think so. So paki-comment dyan about sa mga Romualdez. So kay Saldico na lang,
since Saldico is ano ng mga negosyante din daw sila, meron silang mga quarries and gravel businesses sa Albay sa Bicol, pero hindi pa rin siguro siya enough para ganun ka na lang kayaman, di ba? Kasi napaka questionable nun pag once na ikaw ay multi-billionaire na negosyante, di ba? Multi-billionaire ka na negosyante, tapos yan, flexing na, no? Sana all. So yun, multi-billionaire ka na negosyante, tapos magraran ka pa ng seats, 'di ba? Sa Congress, sa House of Congress. So parang I don't think so, no? For example, itong mga Villar, di ko alam, no? Itong mga Villar, sa bagay, ito nga kung natin ang base, itong mga Villar family din. So ubod ng yaman din naman ng mga yan, pero andyan pa rin sila. Willing pa rin or gusto pa rin nilang hawak ng pwesto or position, national post. I don't know. Siguro may mga kahaka, may mga hearsay, may mga sabi-sabi naman na para daw in order to protect their businesses, di ba? So parang makinabang daw sila sa kailang gagawing kumbaga ipa-priority nila na gawin ang proyekto, ipasa ang proyekto na makapagbenepisyo naman ang kanilang negosyo. So yun yung mga yun yung parang nakitaan ng mga karamihang Pilipino na probable cause bakit tumakbo itong mga Villar family or humawak pa ng national post despite sa kanilang napakaubod ng yaman. Okay, so yun lang. Kung ikaw ba pakisagot ha kung may mga diyan, mga willing na makasagot sa aking katanungan. Kumbaga topic lang naman natin to. So just in case na meron ka bang pera na ikaw ay congressman, mayor, ikaw ay politician, tas afford mong bumili doon sa pinakamahal talaga, pinaka penthouse. So do you think na i-approve sila, no? I don't think so. Siguro pwede, no? Kasi nga paano sila, influential din, pwede din, no? Pasensyahan niyo na ako bakit ganun yung ko ngayon, thoughts. Okay, labas na tayo dito. So okay na tayo sa update natin, no? Nasagot na siguro yung katanungan natin sa ating isipan kung ano nang ganap dito, kung kumusta na nga ba ang Ashuela Cove. Cash out without a card. Okay. So, labas na ulit tayo, no? At titingnan natin kung magkape ba tayo o hindi. So, thank you for watching. Okay na tayo dito, no? Yan lang, Ashuela Cove. Latest update. So, pinatay na, no? Buti na abutan natin. So, hanggang alas 10 lang pala sila. Hanggang alas 10 lang yung pailaw. Okay na, at least nakapag-selfie na yung iba. So ibig sabihin, wag na kayo kung ang purpose nyo is makipag picture taking sa kanilang Christmas light decorations dito. Kailangan bago mag alas 10 andito na kayo, or else masasayang yung effort ho ninyo na bumiyahe. Di rin naman kayo makapag pictorial or hindi nyo mawi-witness itong napaka gandang lightings or decorations.